Yo! What's up mga boss? Musta buhay? Siya ang kinikilala kong greatest shooter ng era niya, the baby boy assassins number 5 ng Lipa City, Batangas. Ang player na magbabago sa liga ngayon nowadays, hindi ko masasabi na minamalit siya pagdating sa kanyang katawan, pero meron kasi itong batang ito na pambihirang kamay pagdating lalo sa shooting, especially yung 3 points, lalo na sa kanyang mga binibitawang mga tres. Masasabi ko ng batang to has a skill pagdating sa passing, dribbling, at higit sa lahat medyo mataas na yung talon niya sa edad niya. So pag-usapan natin yung huli niyang laro pagdating sa senior division na sinalihan niya. He actually did a great job on his journey to this game. Masasabi ko na talagang meron na siyang decision making. He can make his own decision at napakalakas niya. Actually sa edad niya, talagang mahihirapan na yung mga kasabayan niya. Pagdating sa dekalidad na usapan, ang batang ito ay nauna niyang nakuha ang kanyang kampyonato siguro mga age 11, and during that time kaya niyang gawin talaga at i-dominate yung liga the way na hindi talaga ma-predict yung laro niya, mapaloob, mapailalim, mapa-shooting, mapa-tres. Pero ang tumatak sa akin is how he plays. Talagang sobrang napaka-desidido. Actually, for this kid, ang alam ko, nagre-range to sa mga nakaraan niyang liga ng mga 18 points per game. So, it's not bad kasi, pero mostly lahat ng mga tira niya, mga 3 points yan. 3 points, shooting, pass break. So, nakakuha na rin, nakasungkit na rin to ng ng MVP, most valuable player. Although supposedly dapat ang magiging MVP niya ay sa import, pero the barangay decided na ibigay sa kanya yung MVP award kasi siya yung mismo taga ron. Pero nag-average din siya ng mga around 19 if I'm not mistaken. So upon decision making, dribbling, wala na akong masasabi for this kid. Ang kulang na lang nito is more on experience pa rin. Kailangan pa rin niyang i-dominate yung sarili niya, train hard, kailangan niyang ibigay at ibuhos lahat para ma-achieve niya yung hinahanap niyang gusto niyang mangyari sa sa future, kumbaga. Saludo ko sa bata na to pagdating sa quality ng mga tira niya. So mapaloob, mapailalim, laging parang dinodomina pa rin niya pagdating sa mga ganun. Simple man yung tira niya, which is very efficient pa rin. Mataas siyang tumalon, in fairness. Pagdating sa mga crucial games, especially in crucial game, masasabi ko na napakagaling talaga niya. Kaya niya mag-decide, you know how it works na pagdating sa edad niya. So ang kulang na lang sa kanya is minsan, syempre, as being a kid, mga pagkataon na medyo naiinis siya sa laro, mga natatawagan ng mga hard foul, which is reasonable sa edad niya. Pero masasabi ko na maggagaling pa ang batang to at sana magkaroon siya ng space sa sarili niya na ipag-continue yung paglalaro. I think gusto niyang makapag-slam dunk someday somehow, pero let's see what we can do about it. I'm just making this video kasi natutuwa kasi ako sa progress na pinapakita niya everyday. Although sa ngayon medyo nakapagpahinga siya kasi tapos lang ng season, tsaka may pasukan na ulit. So I'm hoping na makapag-training pa rin siya. Yun, so madaming mga bagay-bagay na nakikita ko at saka napakaganda ng potensyal ng batang to.
As you can see on the video, ito yung kanyang ama na naglalaro, which is ako yun. Napakalayo nung mga movement na ginagawa ng anak ko sa laro kaysa sa akin. Kasi ako sobrang lately lang kasi ako nakapaglaro pero imagine mo yung dribbling ability niya, shooting ability, capability. So, kaya niyang i-dominate. At the same time, napakaganda ng passing niya. Yun, wala na akong masabi pagdating sa sa talon niya kasi normally with this age medyo matatakot pang sumabay sa mga malalaki, pero yan dribble pa lang, anak ng talagang masabi ko na ma-dominate nito yung niya pagka nahinog na siya. Talagang sobrang lupit talaga ng batang to. 3 points pa lang niya, siguro 6 3 points in a row per game kaya niyang gawin niya, and as long as ma-boost yung confidence niya, which is ginagawa niya yan sa mga regular leagues na sinalihan niya. So, for this league, actually, walang nangyari. Hindi sila nanalo or hindi kami nanalo. Kasi nga, during this time, laging puyat yung mga kampi niya. At the same time, medyo na overwhelmed siguro siya. Pero I think kaya niya magdala ng team talaga usually. Kasi, imagine mo, nag-range siya ng 22 points per game dito. So, masasabi ko na talagang malaki yung progress niya. So, day after day, while he's playing his own game, nakikita ko yung determinasyon niya na matuto talaga. So, I'm very proud of my son. And I don't care what people going to say about this video, pero masasabi nila na is just an edit or something. You can play with him, with us, and let's see what this kid can do, okay? So, talagang I can say na kapag binigyan ng pagkakataon na makapaglaro to sa mga high caliber school, I think madadagdagan yung experience niya at saka yung talent niya. Kailangan syempre may magaling talaga na coach na magbi-build sa kanya lalo. Which is with 15 years old, I'm not saying that he's not good enough with this age because he can do everything inside and out the court. Napakabait pa ng bata na to. So, he can play physically, he can play mentally, kaya niya makipagsabayan, binibigay niya yung heart niya within the game, which is magandang sign yan para sa isang bata na nakakapagbigay ng kanyang lakas. Tsaka nadodomina talaga niya yung bawat laro pag ganyan. So, looking back to this play, makikita mo yung decision making niya talagang perfect na for me. So, paano mga boss? Tingnan natin ang mga posibilidad na mangyari sa mga darating pang panahon sa yugto ng buhay at paglalakbay ng batang ito sa paglalaro ng basketball. Yet again, I just want you to know that this is Baby Assassin number 5, Silva. Musta ang buhay-buhay. Ingat kayo lagi mga lods. Silva for 3!